Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. O sa Ingles, Feast of the Annunciation. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi,
Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka
ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang umaga. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon, araw ng Poong Yesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Biyernes na naman at andito kang muli. Tanungin mo yung katabi mo, nandito ka ba nung isang Biyernes? Pang-ilang Biyernes nang balik ka ng balik dito sa Quiapo? Ilang taon ka ng deboto? Hindi ka ba napapagod? Tanungin mo ang katabi mo, hindi ka ba napapagod? Magkano na ang naubos mong pamasahe sa pabalik-balik mo dito sa Quiapo? Anong hirap at pagod ang iyong dinadanas, makarating lang o makapasok lang dito sa simbahan tuwing Biyernes? Mga kapatid, ito po ang mga tanong na pagninilayan natin sa araw na ito. Ito ang mga tanong na pagninilayan natin sa dakilang kapistahan ng pagpapahayag tungkol sa mabuting balita ng Panginoon. O sa Ingles, yung Feast Day o Feast of the Annunciation. Simulan natin sa ating unang pagbasa. Narinig natin sa unang pagbasa na ang Panginoon na mismo ang nagsasabi kay Akas na humingi siya ng palatandaan. Alam niyo po, noong panahong iyon, usong-uso ang paghingi ng palatandaan bilang patunay tungkol sa Diyos. Marami ang naghahanap sa Diyos. Kaya nga, para makasiguro sila sa kanilang hinahanap, gusto nila ng palatandaan. Hindi naman luma ang paraang ito, sapagkat kahit ngayon at hanggang ngayon, di ba, naghahanap pa rin tayo ng palatandaan. Kaya ka nga pumupunta sa Quiapo, kaya ka bumabalik sa Quiapo, kasi naghahanap ka ng sign. Naghahanap ka ng palatandaan sa mga tanong na idinudulog mo sa Diyos. Kaya bago ka minsan magdesisyon, pumupunta ka sa Quiapo, hinihiling mo ang palatandaan sa Poong Yesus Nazareno. Pero malinaw po, malinaw kay Akas na hindi niya kailangang subukin ang Panginoon. Malinaw sa kanya na hindi niya kailangan
ng palatandaan. Kaya't hindi siya hihingi ng palatandaan. Ito po ang kumpiyansa ng isang tunay na mananampalataya. Hindi niya kailangan ng palatandaan, hindi niya kailangan ng patunay bago siya maniwala. Dahil ang tunay na mananampalataya o ang tunay na deboto, sapat na ang kanyang pananampalataya para maniwala. Ang tunay na deboto, hindi na kailangan ng palatandaan dahil sapat na ang kanyang pananampalataya para maniwala. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, ipinakita ni San Pablo na hindi hain o hindi alay ang mahalaga sa Diyos. Alam niyo po, nung panahon ni San Pablo, usong-uso kasi ang pag-aalay ng mga hayop bilang sakripisyo. Kaya nga sa mga templo, may nabibiling mga hayop para maging alay, para maging hain. Yung dugo na simbolo ng buhay, ang siyang iniaalay sa templo para sa Diyos. Pero nililinaw ni San Pablo na hindi alay, hindi handog ang mahalaga sa Diyos, kundi ang pagtupad sa kautusan. Ang mahalaga sa Diyos, ang pagsunod ng tao sa kautusan. Kaya nga, dito natin nakikita ang halaga ng ginawang sakripisyo ng ating Poong Jesus Nazareno para sa sanlibutan. Hindi hayop ang kanyang inihandog, kundi kanyang sariling katawan. Hindi dugo ng hain, kundi sarili niyang dugo. At hindi lang basta-basta alay, kundi pagsunod sa plano ng Diyos ang kanyang naipakita. Ito po ang tunay na lingkod ng Diyos. Hindi lang basta-basta nag-aalay ng hain, kundi iniaalay ang sarili bilang hain. Aanhin mo ang mga handog o mga alay kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Walang silbi ang iyong pagsisimba o pagpunta dito sa Quiapo kung hindi mo naman sinusunod ang kautusan ng Diyos. Anong silbi ng pagdadasal mo kung wala ka namang pagsunod sa Diyos? Ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi lang basta nag-aalay, kundi inaalay ang sarili bilang hain. At kung pananampalataya at paglilingkod lang naman ang ating pag-uusapan, bukod kay Jesus, si Maria ang isa pang mabuting halimbawa. Narinig natin sa ating ebanghelyo kung paano sumunod si Maria sa plano ng Diyos. Wala siyang hininging palatandaan. Hindi malinaw ang sinasabi ng Diyos. Pero kahit ganon, sapat ang kanyang pananampalataya para siya ay maniwala. Hindi na siya humingi ng kung ano-ano pa. Siguro, kung iba lang yon, sasabihin muna niya, bago ako magpakasal, hihingi muna ako ng sign.
Bago ko pakasalan si Jose, ano munang sign? O di ba ganyan, no? Yung mga nagpapakasal, no? Kailangan may puting rosas na ibigay sa akin bago ako magpakasal. Teka muna, hindi pa ba sapat yung tagal ng inyong relasyon? Hindi pa ba sapat yung pagmamahal mo? Kailangan mo pa bang humingi ng palatandaan? Si Maria, sapat ang kanyang pananampalataya sa Diyos para siya ay maniwala, para siya ay umuo sa plano ng Diyos. Naisip ko po tuloy, kung hindi siguro naniwala si Maria sa mensahe ng Panginoon, wala siguro tayong Jesus. Siguro, kung hindi niya ibinigay ang kanyang sarili, wala tayong tagapagligtas. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng kapistahan ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon. May hatid na magandang bunga ang pagsunod sa Diyos. Sabihin mo, may hatid na magandang bunga ang pagsunod sa Diyos. Kaya naman, yang iyong pagpabalik-balik dito sa Quiapo, ang iyong mahabang taon ng pagiging deboto, ang iyong pagdedebosyon, ang iyong hirap at pagod, ang mga naubos mong pamasahe, lahat ito magkakaroon ng magandang bunga. Dahil lahat ng yan ay paraan at daan ng pagsunod sa Diyos. Sabihin mo, ako'y nandito. Magbubunga ito ng mabuti. Lahat tayo, umaasa naman talaga ng ating mga pagpapagod, ng ating mga pagdedebosyon, ng ating mga paniniwala at pananampalataya sa Diyos ay magbubunga ng mabuti kung tayo ay susunod sa Diyos. Kaya naman maganda ang paalala sa atin ng ating salmo responsoryo at maging ito nawa ang ating panalangin sa araw na ito. Sabihin mo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilinibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria,
nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway, makita bilang kumikilos na buhay, na katawan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay makipamuhay sa ating piling, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na iba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat na mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa.
ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan, at kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aming puso ay buhay na buhay naming madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas sa pagsisisi sa aming mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip ng pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat habang aming binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humaiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos.